Tapaw, 16. May street niya kasi ito nakaraan eh. Gago, 30. Hindi lang pala 29. 30 na pala. 30 na pala. Ilan? 30. 30 max. 30 daw. Magkukulaps na yata ako. Grabe namang hingal yan. Parang konti na lang ilalabas na yan sa mga screen nyo. Day pala mga lods. Mukhang wala namang nakami sa akin no? Pero matagal-dagal din tayong di nakapag-upload. Medyo busy na din kasi sa work Anyway, as a comeback post natin, maganda itong ipapakita naming ruta sa inyo. Ito yung tinatawag na Kabit Loop. Here I come. Oops, easy lang, hindi ito bastos. Ibig sabihin ng Kabit Loop, kabayunan to Bitbit Loop. Ang plano namin kasi mula sa Big Rotonda ng Norsagaray, aahunin natin yung kabayunan view deck ng BRT. At mula doon, rurutahin naman naming pababa yung trail route pababa ng Bitbit River. Gusto kasi naming ipakita sa inyo kung ano ba madadatnan nyo sa rutang ito. So, tara! G! So, hindi ko na binidyohan yung ruta ko mula Pasig hanggang Big Rotonda. Wala namang something special about it so i-discuss na lang natin quickly. So, mula sa amin, pumadyak ako hanggang Arcobia. Dito ko inantay si Sunny at nanggaling pa ito ng Parañaque. At 5:15 AM, rumuta na kami mula Arcobia hanggang Katipunan. Dito naman sa Petron La Vista namin minute up si Randel. Then sabay-sabay na kaming rumuta papuntang SJDM Bulacan. Pagdating namin sa SM SJDM, doon naman namin minute up si RJ at si Rico. So yan, kumpleto na ang grupo. Mula sa SM SJDM, dumiretso na kami hanggang Big Rotonda ng Norsagaray. At dito namin sinimulan yung Kabit Loop namin. Teka, bago natin simulan yung padyakan portion, pag-usapan muna natin yung detalye ng loop na yan. Ito yung Kabit Loop. Basic details, so mula Big T paikot hanggang makabalik kayo, may haba yan na more or less 47 kilometers. Makakakuha kayo dito ng 1.2 kilometers na elevation gain. Ang pinakamataas na lugar dito nasa taas na 438 meters. Yan yung bundok sa pagitan ng Kabayunan at ng Bitbit. Yun lang, di namin alam ang tawag dyan. So kung alam nyo, pakicomment na lang sa comment section. Yun naman nakikita nyo pa na isang matarik dyan, yan yung Kabayunan View Deck. Nasa 428 meters naman ang taas niyan. So ibig sabihin lang yan, may mataas pa kayong aahunin after nyong umahon ng Kabayunan. So yari. Ang plano naming ruta sa wholesale na kami dadaan kaysa sa highway. Aside sa mas malilim dito may short trail din kasi dito. Itong mga kasama ko mga adik sa trail to kaya siguradong diyan kami dadaan. Ang tagos niyang wholesale perimeter road yung ruta papasok ng barangay Matiktik. Dito medyo rolling hills na. Medyo paahon din pero banayad lang naman. Tapos papasok kami ng barangay Bangkal. Dito medyo masakit na ng konti kasi nandito yung mga 10 plus na consistent na ahon. Then eventually, papasok na kami ng barangay Kabayunan. Diyan, no questions asked. Ang kunat niyan, nandyan yung mga 20. Then, ito yung highlight ng ruta natin. Babaybayin natin yung trail route mula Kabayunan hanggang makarating tayo sa Bitbit River. Exciting to, kaya tara't sumama kayo't panoorin kung ano mga nadatnan namin sa loob at kung ano pa mga na-experience namin sa rutang to. Since ang layo pa ng pinanggalingan namin papunta dyan sa Big Rotonda ng Norsagaray, nag-breakfast muna kami dito sa pansiteria na malapit lang sa Rotonda. Go-to breakfast place namin ito pag nandito kami sa lugar na ito. Pansit muna kami. Pansit Goblo. Pansit Canton. Pansit Spaghetti. Iba pala tayo, no? Tsaka pansit Mountain Dew. Tsaka pansit Pepsi. We love pansit. Ang dami naming kalokohan, no? Tama na nga yung Cheche Boreche na yan. Tara, padyak na! So, eto. Pagkanan namin dito sa Wholesale Perimeter Road, eto na ang itsura ng madadaanan nyo.
Kanan. Okay, pagtapos dito sa kantong to, kakanan tayo, guys. Uy, sorry. Kumakapit. Okay. Pagdating sa part na, paprail na. Grabe. So, yan, dito tayo. Kaliwa. Woohoo! Oh, yun lang. May torque. Ganyan, bitaw and pray na lang. Woohoo! Bitaw and pray. Ah! Woohoo! Sarap. Yeah! Sarap. Tapos, ito. Nakakaliwa tayo dito. Medyo maputik lang ngayon. Pero, ang ganda nito. Look at that. Ito yung paborito kong puntahan at balik-balikan dito. Medyo matekpo lang. Look at the ambience. Ito yung tinatawag na wholesale perimeter road. Maganda, no? Kaya lang, agrit lang pa. Control na to. So, dire-diretso yun lang natin. Look at that! Kaway mga brothers. Kaway. Woot! 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 Yan. After this, simento na. Konting trail ulit. Mas magiging simento ulit yan. Kaya tayo magkakanyakan to. Oh!
Ayun. Pwede pala pag magkakat-kakat. Yan. Bababa kahit saan. So, Hindi, pero sa kanya. may naninita doon. Kasi sabihin nyo, dadaan lang kayo, di kayo pupunta ng Kanyakan. Pero sa totoo lang, magkakanyakan talaga kami. Hindi na. Joke. Joke lang. Hindi ba pwedeng joke lang? Ito yung papuntang Kanyakan. Sa may tabi ng ilog yun. Pwedeng maligo. Ay, amin naninita. Sabihin nyo, makikidaan lang kayo. Alright. Yung Holcim Perimeter Road, walang liguan. Although may mga naninitang barangay lang. Ito yung dulo niya. So pagdating natin sa dulo ng Holcim Perimeter Road, kakanan na tayo dyan. Tapos kakanan agad tayo sa unang kanto na makikita natin. Mula dito, dire-diretsuin lang natin ito hanggang makarating tayo sa dulo ng kalsadang ito. Tapos kakanan ulit tayo hanggang makarating tayo sa tulay ng Matiktik. Tulay ng Matiktik. Barangay Matiktik. Diretso lang tayo dito. So, yun lang. Diretsuin nyo lang yung afternoon to light. Walang liguan. Tignan nyo lang yung kalye. Rolling hills. May konting pahon. May pagulusok. But mostly flat. Ha? Ipagpapahinga kami dito. Ito yung medyo matino-tinong tindahan bago mag-ahunan. So, highly recommended na magpahinga kayo dito. So, medyo may paahon. Panayad lang naman. Pag dinire-diretso nyo yun, wala kayo sa Sitio Coral. Trabahan na kayo. Oops! Pause muna natin. Tandaan nyo itong tindahan na ito na malapit sa Sitio Coral Elementary School. Ito na kasi yung last na maayos-ayos na tindahan na mabibilan nyo ng tubig at pagkain. Ang susunod na kasi Barangay Bangkal, so maraming ahunan dito. At medyo may kalayuan pa yung mga tindahan na mabibilan nyo. So be sure to stock up bago kayo mag-move forward. Balik tayo sa ruta. Yung tindahan na medyo matinong-tinong pwede nyo i-take. So, ako na, susunod. Okay, after this, medyo maaho na. So,
So, dito tayo sa Barangay Bangkal. Okay. Tigilin tayo ng lusong. So, after that, alam mo na kasunod. Percent pala. Yan, balik sa 10. Okay. So, super daming ahunan pa nito. So, kung di ka naman kalakasan, aba, magtipid-tipid ka na. Dahil, umpisa pa lang to. Andun pa mamaya yung super coconut at marami sila. Kaya na pa ako umaahon. Malayad lang naman, pero hindi siya bumababa ng hindi siya bumababa ng 10%. So, masakit. Halos 1 kilometer din yata yun. Ito. Mukhang papatapos na. Ayun. Yun. Confirm. Hindi bumaba ng 10%. Typical gradient. Ano? Maraming 10% hanggang 15%, pero wala pa namang malalala na pumapatak ng 18 pataas. O ito 11, ganyan lang, pero ang dami. Ito, itong part na to
Medyo may kunat to. Kung kanina mga pa 10-15 lang, dito medyo may kunat tong part na to. Lalo na dun sa may sikong yun. Ay nako. Init. Ilang mahirap dito yung mainit. Grabe. Babad 10%. Ngayon. Medyo bumabaw na. 5 to 7% na lang. 8. Init. Okay. Pagdating dito, hindi kayo dediretso. Papasok kayo dito sa trail. Sa may kaliwa. Okay. Diyan. Ingat lang. Kita nyo naman ha. Tatalas. Kaya hindi pwede road bike dito. Yari. Ang gulong. Yan. Ahon. Baba lang naman. Puta. Hindi pala. 12. Ganda oh. Woohoo! Ay. Yeah. Okay. Pagdating dito, topic na to, dito na kayo sa new trail. Alright. Okay. Ang tawag daw dito sa lugar na ito Sitio Larin. Pagdating nyo dito for sure kulang-kulang na mga stock nyo. Again, gaya kanina sa Sitio Coral, dito sa lugar na ito mag-restock na kayo. Kasi ilang milya na lang papasok na kayo ng Barangay Kabayunan. Layo-layo kasi ulit ang mga tindahan dito at mapapalaban na kayo ng mga mabibigat na ahon. So after dun sa mga bahay-bahay, ito kalsada oh. Dati, trail to lahat, straight. Pero kung makikita nyo, sa banda ron, may semento na. And look, ang ganda ng gilid natin. Dito sa parting ito ang ganda na talaga ng view. As in literal, nasa itaas ka na ng bundok. Yun nga lang, huwag ka kung saan-saan titingin ha. Tandaan natin, bangin ang mag-aantay sa atin sa oras na madisgrasya tayo. Pero seriously, ang sarap mag-bike sa parte na yan.
So, syempre, di namin mapigilan ng mga sarili namin at nag-picture din kami. Okay, nakaka-enjoy ito, no? Pero, pinagbibigyan lang kayo nitong kalsadang to. Woo! Kasi, palapit na tayo ng papalapit dun sa malulupit na ahon. Ayan na. Alright. Nakita nyo kalsadang yun, no? Grabe. Kaso ito. Okay. Ayun tunan yung kalsada, oh. Doon tayo sa tuktok, no? Oo. Yun na. Guys, nakita nyo yung bundok na yon? Yung kalbo. Yung may kalbo. Tapos merong dun tayo pupunta. Yun yung Kabayunan. Yung bundok na yun. Ayun yung kalsada kung nakikita nyo. At ayan na. Welcome to Kabayunan. Kabay na lang. Alright, nandito na tayo sa Kabayunan. Okay, after welcome to Kabayunan marker, pabulusok yun. Tapos, pag kurba nun pa kanan, ito yung sasalubong sa inyo. Ito yung unang 20 plus gradient na ahon. If I'm not mistaken, nasa 25% ang max niyan. Ang siste, bababarang kanya ng 18. Tapos, nasa dulo yung mga 20. Kaya, mapapalabang ka dyan. Kaso ako, nagkamali ako dyan. Nalate ako ng pag-ship. Naiwan sa smaller cogs yung RD ko. Kaya, super sakit ng bawat pagpadya ko dyan. Then, ayan na nga. Pumatake tuloy yung pulikat. Aruy! Anyway, nakabawi naman ako dyan. Pinahinga ko lang saglit yung binti ko at nag-spray ako ng Omega. Kaya eto, pangalawang ahon, medyo kinaya na natin. Yun lang, ito kasing pangalawang ahonan, nasa 18 lang ang max nito, kaya medyo nakabawi tayo ng konti. Pag ahon dyan, nakita natin ang tropa. Doon pala sila nagpapahinga sa itaas. So, hinata ko na lang din sila pababa doon sa paanan ng mga ahonan. Doon ko kasi planong magpahinga ng husto bago suungin yung malupitang ahon papanik ng view deck. Oy, pahinga ka, uy. Pinulikat nga ako eh. Ang tarik niya, pre, uy. Sa baba tayo. Ha? Sa baba. Pababa, tapos baka bubulag na ka dyan. Pahinga tayo doon. Alam ko to. Parang hindi ako nakapunta dito, Randel, okay? Pinagalitan ka pa. Konsen sa'yo, ikaw pa nagalit. Nakabukas ba yan, Master? Oh. Shout out kay Boss William. Kasama ka dito next time. Diyan kami pupunta sa bundok na yan. Kitang-kita na, di ba? Huwag niyong enjoyin tong pababang to. Dito nakaka-enjoy. Dahil ito na yung simula ng malupitang ahon. Okay. Ito yung puno na pinagpapahingahan. Yan. Kung bakit ka dyan magpapahinga, kasi ayun na yung simula ng ahon. Grabe yan yung mga andaming 20.
So, ang gagawin yan para mga 300-400 meters na pahon na may mga 20s. Tapos bababa ng konti. Tapos papanik ulit kayo. Mga 5 beses yatang ganun or 6 na ganun kahahaba. So, tapos every section meron 20 plus. So, ganun kahirap yung aahunin na yan. Ang problema ko lang, ngayon, medyo tinatamaan ako ng pulikan. So, yari ako. Nung first try namin, straight ko to pero mukhang negative ako ngayon. Baka magtulak ako nito. Pero subukan natin, magpapahinga lang muna tayo. So, ayun ang tropa, magpapahinga muna. Ayan. So, pagdating nyo dito, dapat medyo meron kayo stock ng tubig. Kasi meron tindahan sa taas, kaya lang sometimes sarado siya. So, yari kayo pagka wala kayong stock ng tubig. Kaya kami, since pangalawang beses na namin to, so alam na namin gagawin namin. Kaya medyo mista kami ng tubig this time. Alright. Sige, pahinga lang kami, tapos babanatan na namin to. Grabe taas. Let's do it. Dito, ipapakita natin ng yung buong ruta papanik ng Kabayunan View Deck. O yung part na yan yung unang salbo ng ahunan. Umpisa pa lang, 10% kaagad yan, tapos papanik yan ng papanik hanggang 16%. Ang masakit dyan, mag-stay na yan ng 16 to 18%, tapos magbababad na yun dun. Tapos yan, mag-stay naman yan ng 18 dahil papalo na rin dyan yung mga 20s. Mga ilang metro din yun na mag-stay siya between 20s to 24. Magbababad yun ulit doon. At yun yung part na ang hirap-hirap niyang bumalanse. Makakaranas na rin na kayo nung tumataas ang harap nyo. Siyempre, kasama na din dyan yung hirap ng pagpadyak. After naman ng mga 20s, bababa na yan ulit sa 18. At unti-unti niyang bababa at mag-stay siya ng 16. Kaya may times na medyo makakabawi kayo ng konti. Yun nga lang, hindi pa yun doon natatapos. Kasi 21. May mga segment pa rin napapalo ulit yung mga 20s, then bababa ulit to 18s. Kaya, yan yung mapupunan nyo na minsan na parang okay na, tapos biglang hihirap ulit. Paulit-ulit lang na ganyan ang senaryo nyo hanggang makarating kayo sa bandang dulo. At sa bandang dulo, dyan yun na mararanasan na bababa na siya ng 14 up to 12%. At yan yung pinaka-recovery nyo sa unang salbo na yan. Sa mga oras na yan, namimintig na yung binti ko. Nagbabadya na yung pulikat ko, parang gusto nang lumabas. Napuna ko din na parang sobrang tigas ng bawat padya ko. Only to find out na nakababa pala ng 2 pegs yung settings ng gear ko. At hindi ako nakasagad sa 50 teeth. Yun pa naman ang kailangan ko, lalo na sa kagaya kong weakling umahon. So ayun, tukod. Lalabas na yung pulikat Bale, itinulak ko na lang ng bahagya papunta dyan sa lugar na yan at nagpahinga muna ako saglit. Siyempre, nisprayan ko ulit ng Omega yung binti ko para medyo makarecover. Tas, ayan na, padyakan ulit. Siya nga pala, yan na yung second part ng ruta. Bale, nagsimula yan ng 12%. Dito sa second part, di ka mo kaya nung una na bigla ang taas. Dito medyo uunti-untiin ka. Consistent ang pagtaas niyan mula sa 12 hanggang papanik ng 20s.
Ang major difference lang, medyo maikli siya compared dun sa una. Tas ang recovery niya at least below 10%. Diyan ko na din pala inabutan sila Sunny at Randall na nagpapahinga. Sakto din, inabutan ko din si Rico na nagtulak at diyan na kami sabay-sabay nagpahinga gawa ng sobrang init kasi. Rico, kaya pala ako tumukod eh. Ano? Nakababa. Hindi ako nakasagad. Ano pala? Isang gear ka pa? Hindi. Dalawa pa. Dalawa. Dalawa pa. Ah, hindi mo sinabi. Kala ko na itodo ko na. Sabi ko, ba't parang ang bigat? Pero hindi, hirap din talaga ako. So, after naming magpahinga ng bahagya, eto na yung third set. Unlike nung dalawa, tong third set, nag-start ng medyo mababa. Nasa around 8% lang. Pero saglit na saglit lang yon. Kung makikita nyo naman, ayan na kaagad yung mga ahon. So, balik ulit yung mga 12, 16, 18. So, habol hininga ka ulit dito. Tas, ayan na naman yung part na mahirap bumalanse gawa ng naangat yung gulong. Paano ba naman kasi? Nasa 20 plus na naman yung mga gradient. Ang ipagpapasalamat mo na lang talaga sa third part kasing haba lang siya nung second set. Kaya medyo maikli lang siya. Tapos recovery ka agad. Ah. Oh. Ah! Oh. Ah. 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 Oh, yung recovery. At pagdating nyo dito sa part na ito, dito lang kayo talaga makakatikim ng totoong recovery kasi dito lang yung magsisiro talaga yung gradient. Yun nga lang, hindi naman din yan magtatagal kasi ilang saglit lang, boom! Ayan na naman yung mga ahon. Okay, itong fourth set naman, ito yung sa palagay ko ang pinakamadali sa lahat. Don't get me wrong, mataas pa din ito. Pero di gaya ng mga unan kanina na ang tataas kasi ng mga gradient ng babaran. As in, babad 18s and 20s, kaya ang hirap talagang padyakan. Dito sa fourth part, mataas pa din, pero yung 20s nito saglit na saglit lang. As in, parang spike lang. Tapos, bababa na siya ulit ng 18s to 16s hanggang makarating ka dun sa recovery part. Dahil hindi ka masyadong persado dito sa fourth part, dito ka talaga makaka-recover ng gusto. In preparation para sa final salvo ng ahong serye na ito ng Kabayunan View Deck. Huling ahon. Ito na yung huling ahon. Last and final set ng ahunan. Kagaya din lang ng 2 and 3, unti-unti lang din ang pagtaas nito. Magsisimula ang matindihang pag-angat ng gradient pagliko nyo dun sa curve. Ayan na naman yung mga 16, 18s, and 20s. If I'm not mistaken, ang max na nakita ko dito 24%.
If I recalled correctly, after nung curve yun, a few meters after that, nandun yung 20 plus. Tapos bababa na yan ulit ng 16 hanggang makarating na kayo dun sa entrance ng Kabayunan View Deck. Siyempre, since alam nyo nang malapit na, nakakadagdag yan ng willpower para tiisin nyo na yung mga hingal nyo. Malapit na eh. Ah! Ah! Oh. Tapos din. Oh. Mahina. Maaga pa nga ako kasi nandito yung araw eh. Oo. Yung nakaraan, malilim to, di ba? Nandun tayo ng plaza nito eh. Kaya na siya. Kabayunan View Deck. Adit dyan oh, sa upuan. Pagdating namin sa Kabayunan View Deck, nagpahinga na lang kami at nag-picture-picture dun sa entrance. Di na kami pumasok. Dami na kasi naming picture dyan eh. At hindi naman yan ang ipinunta namin dito. Kung interested kayo makita kung ano ba ang nasa loob ng Kabayunan View Deck, eto, share ko na lang yung mga picture ko dyan nung kuha ko last 2 months ago. Okay, so eto na. Kung umabot kayo sa parting ito ng video, very good, ang tiyaga nyo. Nice. Ito talaga ang mas gusto naming ipakita sa inyo. Ano-ano nga ba ang makikita dito at ano-ano ba mga mai-experience nyo? Mga bagay na dapat nyong tandaan at mga dapat nyong ikonsidera pag gusto nyong rutahin din ito. So, ito, tuloy na natin. Look! Ganda! O, yun ang makikita nyo after ng Kabayunan. Okay guys, ito yung super lalim na downhill. Yan! Kaya dito, ingat kayo. Huwag nyo masyado enjoyin. Mag-focus kayo sa pag-modulate ng brake. Ay, Diyos ko. Eto yun. Oh no. Grabe. Pag kayo nalibang dito, yari. Yung kakalagyan kayo. Dapat sa grapper box. Ito, yung super lalim. Oh my god. Oh my god. Scary. 22.
Sumangit lalo na dito. Dati, medyo pangit na. Mas worse ngayon. Siguro dahil sa mga dumaang bagyo. God. Meron kaming kakainan dito. Si ate na may tindahan. Oh. Ito, mabait itong may-ari ng tindahan. Ate, kami ulit. O yan, pag nandito kayo, dito kayo kay ate kakain. Kaya lang, hindi nila kayo pancit canton. Hindi po ba kami yun? Ulik pa? Mukhang ulik pa na kami. Okay. Narito kayo, wala kayong makikita ang kainan dito. Ang makakainan nyo lang, itong tindahan ni ate. Yan. Yan. Yun lang. Kain kayo ng pancit canton. Kaya bayawak. Swerte kayo pag nakaabot kayo ng bayawak ni ate. Okay? So, ayan. Hanapin mo kami sa YouTube, Tech. Rare on bike. So, pagbaba nyo dyan, wala kayo ibang kakainan, kundi ito. Okay, wag na kayo maghanap ng makakainan, wala. Naligid na namin to. Hindi, makinasok kayo ng mga bahay-bahay. Oo, kaya makiusap kayo din sa mga bahay-bahay dun banda-banda. Meron doon, namimigay ng ano. Nung Gaya container, ng mga asawa. kami dumadaan dito. Gaya nga ng nabanggit ko dyan, medyo mahirap humanap ng kainan after mong bumaba ng view deck. Kaya nga kami, may extra kaming dalang tubig at mga snacks just in case kailanganin namin. Oh, may tindahan naman na, you may ask. Yes, gaya nitong tindahan ni ate, pero wala silang tindang tubig. Halos lahat ng tinda nila ay soft drinks. Mababait naman yung mga lokal dito, bibigyan ka naman nila ng tubig pag humingi ka, pero if hindi sanay ang sikmura mo sa tap water, yun lang, kawawa ka. Kaya, better yet, magsta ka na lang ng tubig bago ka bumaba. Limited din mga options mo sa food. Gaya namin, pansit canton na lang ang pinaluto namin kay ate, plus itlog. Ayos din naman, nakakabusog naman. Matindi pa ang ruta kasi ang nag-iintay sa atin, so kailangan talaga natin kumain ng gusto para may energy tayo sa pagpadyak. Pag naswertehan pa kayo, makakatikim pa kayo ng mga rare foods. Gaya nung last time, binigyan kami ni ate ng inadobong bayawak. Ayos naman, ang sarap. Ganyan silang kabait dito, napaka-accommodating. Yun lang, di namin nakuha yung pangalan ni ate. So ate, kung napanood mo man ito, comment ka nga dyan sa comment section. Okay, tapos na kami tapos na kaming pamambay kay ate. So, eto na. Home to the max na naman to. Hindi. Bibigyan pala kami ng ilang downhill nito. Tapos puro ahon. So ayan. Makikita nyo, trail. Kaya nga sinasabi ko, hindi advisable ang bike. Bawal ang bike. Grabe pwede pa. Pero road bike, mahirap. Woohoo! Bitaw and pray! Yan yung bitaw and pray. Biglang trail yan, pre.
Biglang trail sa dulo. Woohoo! Lalim, no? Kung pupunta kayo dito, siguraduhin yung ayos ang brake nyo. Uy! Saan pupunta yun, no? Ba't dito? Yeah. Yeah. Alright. Trail. Ahon na trail. Taas din ha. 9.8. 10. Taas trail. Yan may experience nyo dito. Napakagora ba? Kung mapapansin nyo, wala na halos bahay pagbaba nyo dyan sa trail. As in, madalang at layo-layo na yung mga bahay dito. So wala na kayong maaasahang tindahan dyan. Doon ka na banda sa San Lorenzo nor Sagaray makakakita ng maayos-ayos na tindahan. Kaya pag nabong ka dito at kailangan mo mag-recover, yari ka. Kaya importante talaga na may ista ka ng tubig at snacks. Okay, Somi River Crossing. Yeah! Yeah! Yeah. Ito Del. Simula ng ahon. Mahaba to. Ahon galore. Bababayan dyan, tas aahon ulit. Wala nyo, tapos na mga ahon. Hindi. Yan. Nagsisimula pa lang. So 18. Yan, babad 17. Na masakit eh, babad 18 ulit. $19.9. Okay. Tapos na kaming umahon. Uy, hindi pa. Sa unang part. Unang part. Nililinaw ko lang. Hindi pa. Unang part. Okay? Kasi yung susunod yan. Nakita niyo yan? Ilang bundok. Ayun, no? Isang bundok pa lang. Papanik ng bundok. Dalawang bundok yan. So, bibigyan kami ng konting downhill. Tapos papapanigin kami doon. Ako po, grabe. Ang kunat din yan. Dito na naiwan Alright. wala rin. Di na Ito yung huling kita ako sa O ano? Ano ba sabi nyo?
Kuya Randel, kamusta? Okay lang. Ayos ba? Lakas nyo ha. Ba't nyo pa ako sinamahan ha? Grabe ang escort ha. Okay, so Libre escort. si Sunny, si Rico, Nakabukas na nga jersey. naano na namin to, nadaanan na namin. Saka si RJ, si Pababalik. Randel, hindi pa first time niya. Malilipit So, ayun. up, ano eh. Height! Kaya atin pati down. Okay, tignan nyo tong kalsadan to. Kung feeling nyo, yung kabayunan, mabigat ahunin. Sorry, hindi pa tapos. Ayan o, makunat din. Ayun, hanggang doon lang naman siya. Pero po siya, makunat. May tama na ang aking tuhor. $23. Parang puputok ang baga ko Lintik. Pangalawang beses ko na dito pero ang hirap talaga. Ayan pa Di pa tapos. Tapaw, 16. Straight niya kasi ito nakaraan eh. Gago, 30. Hindi lang pala 29. 30 na pala. 30 na pala. Ilan? 30. 30 max. 30 daw. Puta. Magkukulaps na yata ako. Tayo nag-block walling ito Dahil ginakatayunan pa. May isa pa? My God. Madami pa. Madami pa. Dahil pang ganito. Okay. Siko.
Hindi ko lang nakunan dito, no, pero after nitong ahon na ito, recovery na. Dito natatapos yung mahabang ahon na more than 1 kilometer na brutal na pag-ahon. Yun nga lang, hindi pa doon natatapos yung mga ahonan kasi ilang metrong recovery lang, eto't aahon ka na naman. Grabe, yung siko na yan, nasa 27 to 29% yan. Tas ganun ulit, magbababad yan ng 20s to 18s. Ito na yung second na malupitang ahon. Malupit din ito pero hindi kasing haba nung nauna. Nasa 600 meters lang ito pero makunat. Ito na yung huling recovery area mo. Isang ahon na lang tapos puro downhill na yan. Pag nandito ka, sulitin mo na yung recovery. Huling ahon na naman eh. Pero asahan nyo na, ganun pa din yan. Makukunat pa din yung mga huling ahon mo. Nasa 20 plus pa din ang mga gradients niyan. At nasa 720 meters naman yung haba niyan. And by the way, asahan nyo na mas malumot dyan sa area. Gawa ng mas mapuno siya kasi. Yan na rin pala yung pinakatuktok ng bundok na yan. Hindi nga lang namin alam kung ano tawag doon sa bundok. Gaya ng request ko, paki-comment na lang sa comment section kung may pangalan yung bundok na yan. $19, $21, Pa rin dito. 20.3. Dinala ko dito. Ang problema, ayun yung skid ko. Ang lumot. So, di bumalibag. Ang sakit. So, pag nandito kayo, pag medyo sinway kayo dito sa side na to, pilitin yung bumawi dun sa may kabila, pa kanan. Kasi pag dito ka, grabe, ang sobrang lumot. Iniiwas ko kanina kaya lang too late na nadaanan ako dito sa sa malumot na part. Ang tarik naman din kasi. So, challenge talaga. Bali, minor na sugat lang naman. Si Randall din, yung kasama ko, ang problem naman niya is naputulan ng kadena. Kasi naman, kada padjak mo talaga dito, laging pwersado. Puro 20 Puro 20 yung mga gradient. Tapos hindi bumababa ng 10%, yun ang masakit. So, ayun, pahinga muna kami rito. Aayusin muna ni Randall yung kanya. Ako, gamutin ko muna yung aking sugat. Minor lang naman. Alright, pero ganda rito. Maganda nga, pero grabe naman yung ahon. Pero di ba? Lahat ng mga magaganda na gusto natin pinaghihirapan. Ganun talaga. Okay, so yung pa yung dadaanan namin, no? Trail. Masaya. Alright. Nilumot na kasi.
Okay, so finally tapos na kami sa mga ahonan. Ito na yung reward namin. Mula dito sa part na ito, dire-diretsong downhill yan hanggang sa Bitbit River. So, tara! Ang ganda ng lugar, no? Umpisa pa lang yan. Ang dulo niyan, guardhouse, papasok ng Barangay San Lorenzo. Sisitahin kayo ng guard dyan. Tatanungin lang naman kayo kung saan kayo galing at saan kayo pupunta. Sabihin nyo lang kung taga saan kayo at makikiraan lang kayo papuntang Bitbit River. Papapasukin naman kayo dyan. Mababait naman yung mga guard dyan at hindi naman sila masusungit. After that, ito na ang sasambulat sa inyo. Grabe, isa na yata ito sa pinakamagandang kalsada na nadaanan ko. Ang haba nito, more or less 4 kilometers to na downhill na ganyang kaganda ang kalsada at ganun din ang ambience. Total reward talaga. Bawi lahat ng pagod mo sa pag-ahon. Ganyan ang makikita nyo dito sa loob. Grabe, ang ganda. So, yan yung kalsada. Wala pa kanina. Kung nakita nyo sa pag-downhill ko, ganyan. Straight.
consistent. Ganyan yan hanggang makarating na kayo dun sa guardhouse. Ganda, no? Sarap. Oh, ayan ha. Kakalabas lang namin dun sa guardhouse. And sino nagsasabing hindi pwede? Look at taran! Alright, Bitbit River. Sinugan masarap. Oh, ayos ba? Access! Access. Susulit. Akala ko mo, di na naman tayo mapapasulit. Ano, mapapasulit tayo. So, second time, confirm, ha? mandilit. Second time, 2 beses na namin ginagawa to. Nasa Bitbit River na kami, oh. Oh, ha? Oh, ha? Ayos. May casualty lang. Oo nga, may casualty lang. May konti kami na injury. Ako, bumalibag. Si Randall, padena ng kadena, tapos bumalibag din. So, dun pa kami galing. Dun sa bundok na yun. Ay, grabe. Antindi. Okay. So, gaya ng nakita nyo, nasa Bitbit River na kami. Nagpahinga lang kami dyan saglit at syempre nag-picture-picture na din. Nga pala, pag nandun kayo sa guardhouse, same lang din nung kanina. Tatanungin lang kayo kung saan kayo galing. Yung mauna sa inyo ay magpapakita lang ng isang ID. Tapos lahat kayo ay magpipill up na dun sa logbook nila. Then, papalabasin na kayo. Mababait naman sila. Matatawa pa sila sa inyo kasi alam nila kung ganong kahirap yung pinanggalingan nyo. So, paano? Hanggang dito na lang to. Pasensya na kayo at medyo napahaba ah. Wala na kasi akong planong balikan to anytime soon kaya kinumpleto ko na lahat ng detalye para hindi na ako mapilitang sumama sa mga friends kong gusto ring mag-try nito. Eto, panoorin nyo na lang and good luck. Oy, nga pala, pinaghirapan kong i-edit to ha. Baka naman like lang pagdamot nyo pa. Till next time mga lods, bye!